Sa Lunes ng pagbabalik ng no contact apprehension sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila at live mula sa MMDA Metro Base sa Makati, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, paano mangyayari sa muling pagpapatupad ng NCAP? Sige, itong pinakawalan ko ngayon ay ang Metro Base o yung command center ng MMDA dito sa kanilang headquarters sa Pasig. At ito yung magiging mata ng MMDA sa pagpapatupad nga nitong no contact apprehension policy. State of the art ito at meron itong artificial intelligence capabilities. Kanina nga lang ipinakita sa atin ng mga personnel ng MMDA kung gaano ka-automatic yung panghuhuli o yung pagdetermine kung may violation ang isang sasakyan. At kanina nga rin, yan pinapakita sa atin, although may nade-determine na nga na may violation ng sasakyan ay hindi muna nagpapadala ng citation ticket dahil sa Lunes pa nga magsisimula ulit yung panghuhuli gamit itong NCAP. Sa ilalim nitong NCAP ay wala tayong makikita mga enforcer sa kalye at mahuhuli lamang ang mga traffic violators gamit ang CCTV ng MMDA na nakakalat sa buong Metro Manila at dito ito makikita sa command center na ito. Ipapatupad ito sa mga major thoroughfares na under ng jurisdiction ng MMDA, kabilang na nga dyan ng EDSA, C5, Marcos Highway, Commonwealth, Taft Avenue, Rojas Boulevard at marami pang iba. At pabor naman dito ang DOTR pero aminado ang DOTR na meron din silang mga proseso at mga issues na kailangan maresolba. Kabilang na nga dyan yung process ng paglilipat ng pangalan ng mga segundamanong sasakyan. Dahil ang naging problema dito, Gigi, ang pinapadalhan kasi ng citation tickets ay yung may-ari ng sasakyan. Pero kung naibenta na ito, nagiging abala lang din doon sa original na owner ng sasakyan. So dapat mabilis ang magiging paglilipat ng pangalan ng may-ari na sasakyan. Agree din dito yung mga road safety advocates pero dapat daw ay magkaroon ng massive educational campaign at dapat din daw ay ayusin ang mga road markings at ang mga signages. Jiggy, bukod dito sa NCAP, isa pang dapat paghandaan ng mga motorista ay itong EDSA rehabilitation na mangyayari na nga rin sa kalagitnaan ng Hunyo. At para nga makatulong sa mga commuters ay pinag-aaralan ng DOTR ngayon kung paano mapapalawig pa yung operating hours itong MRT3 at gayon din yung pagdadagdag ng mga tren. Magdadagdag na rin daw ng mga bus sa EDSA busway. Sa ngayon, nasa 400 ito at ang target ay maging 500 ang bilang ng mga bus. Nakikipag-usap na rin daw ang DOTR sa San Miguel Corporation na operator ng Skyway kung paano maging libre habang ginagawa yung EDSA, yung kabuuan ng EDSA dahil ito yung magsisilbing alternate route ng mga motorista. Balik tayo dito sa command center. Kahit nga nakita dito sa ating likuran, kung may violation na yung sasakyan, wala pa ipapadalang citation ticket sa kanila dahil sa Lunes pa talaga magsisimula itong NCAP. Gigi. At yan po si Gerard de la Peña, nagulat live mula sa MMDA Metro Base sa Makati.